Sa nakalipas na ilang linggo, ang Golden State Warriors ay naghahanap ng veterano na maaaring punan ng isa sa kanilang mga huling roster spot. Ang mga players na pinagpipilian ng Warriors ay sila Will Barton, Stanley Johnson at Derek Favors. Sila ay nagkaroon pa nga ng mga tryouts ngunit wala pang napupusuan ng Warriors. Ang koponan ng Warriors ay naghahanap din ng mas malaking pangalan at mas talentadong player. At nito lamang ay napabalita ng isang 8-time All-Star ay may makikipagpulong sa Warriors ngayong linggo. Ang mga ulat sa balita ay kinumpirma na ang magkabilang panig ay talagang interesado sa isa't isa. At yan ang ating tatalakayin sa videong ito. Kung ang plan na ito ay makakatulong ba sa Warriors sa upcoming season ng 2023-2024 NBA season. Ang player na ito ay si Dwight David Howard aka Superman o D12. Isa ito sa magandang balita na nilabas ni Shams Charania sa Athletic at talagang ginulat niya ang buong mundo ng basketball. Ito ay kinumpirma rin ng iba pang mga Warriors reporter na si Dwight Howard ay nakikipagpulong sa Warriors at ating abangan kung pipirma nga ba ito sa Warriors. Pero bago iyan ay atin muna alamin dito ang resume ni Dwight Howard. 15 na taon sa NBA, 8-time All-Star, 8-time All-NBA selection, 3-time Defensive Player of the Year at dating NBA champion. Nag-average ito ng 16 points, 12 rebounds at ilan lang yan sa mga parangal na mayroon siya sa kanyang career. Si Dwight Howard ay isang future Hall of Famer at maaari siyang mapunta sa Golden State Warriors. Naging miyembro din siya ng 76ers noong 2021 at 2022 season, kung saan siya ay nag-average ng 6 points at 6 rebounds sa loob ng 60 minutes. Ngunit nitong nakaraang season ay naglaro siya para sa isang koponan sa Taiwan. Dito ay nagdomina siya at nag-average ng 23.2 points, 16.2 rebounds, 5 assists at gumawa pa siya ng 16 na 3-pointers. Oo, tamang dinig ninyo, si Dwight Howard ay nagsushoot na rin ng 3 ngayon. Siya din ay nanalo ng Taiwan's League's Most Valuable Import. Pinangalanan din siya sa All-Star team at dahil siya isang 3-point specialist na, nakibahagi din siya sa 3-point contest. Tama na lagpasan na ni Howard ang kanyang prime, ngunit siya isang solid contributor at sa tingin ko ay maaari pa rin siyang maglaro at magtagumpay sa NBA kung magsasign ito sa koponan ng Warriors na patuloy na umaasa kay Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Kaya bilang isang resulta, nakita ni Dwight Howard ang kanyang sarili na open sa mga block para sa easy dunks or lobs at the rim. Maaari rin siyang ilagay sa second unit kung saan pwede siyang ipares kila Chris Paul na bagong member ng Warriors o kaya kay Draymond Green. Parang isang recipe para sa tagumpay ng isang koponan ng Golden State Warriors na naghahangad na makabalik sa finals matapos manalo sa lahat noong 2022. Ang mataas sa defensive IQ at laki ni Dwight Howard ay maaaring magbigay sa Warriors center ng tibay na kailangan nila sa huling 2 season at sa workload ni Draymond Green. Sa nakaraang season ay maaaring nakita ni Dwight Howard ang mga laro at laban sa regular season at sa playoffs, kung paano gumalaw ang mga biyasang big man tulad ni Nikola Jokic at Anthony Davis. Magandang magkaroon ng isa pang big man kapag kalaban mo ang mga tipo ng mga player na ganito. Hindi lang sa depensa maaaring makatulong si Howard sa Warriors. Ang kanyang presensya ay maaari din makatulong sa team, lalo na kung magkakaroon ng minor injuries si Green at Looney. At sa palagay ko, si Dwight Howard ang maaaring maging sagot dito. Dahil may pagkakaparehas ang galawan nila ni Kevon Looney na isang smart defender sa post at isang rebounder na magaling din sa pagset ng screens at kayang pumuntos sa loob. Kung natanggapin niya ang isang unguaranteed deal tulad ng ginawa niya sa Lakers ilang taon na nakakaraan, ay bibigyan nito ang koponan ng option na i-trade or i-waive si Dwight Howard ng walang bayad. Kung ako ay tatanungin, madaling magdesisyon dito. Ang Golden State Warriors ay meron ng Looney bilang kanilang starting center at si Draymond Green bilang kanilang small backup. Mayroon din silang Dario Saric na magbibigay ng ilang tulong sa frontcourt depth, ngunit hindi pa rin yun sapat. May ilang mga tao sa organisasyon ng Golden State Warriors ang naniniwala ng isang manlalarong tulad ni Dwight Howard ay maaasahan sa loob o sa pisikalan, makakuha ng ilang mga rebound at makagawa ng ilang mga fouls, at sa mga ilang matchups ay talagang makakatulong siya sa rounding out ng roster. Siya isa sa mga available na free agent candidates. Si Dwight Howard ang may pinakamaraming upside. Kaya ano kaya ang kakailanganin para opisyal na makagawa ng desisyon ang Golden State Warriors na i-sign si Dwight Howard? Ayon nga sa The Athletics, sinabi ni Anthony Slater na nagsagawa ang Warriors ng isang tryouts para sa mga big man sa loob ng nakaraang ilang linggo at si Dwight Howard ay isa sa mga nangibabaw. Dagdag pa nito na ang desisyon ng Warriors upang ma-finalize ang deal para kay Howard ay depende sa magiging mindset nito sa meetings. In other words, nakadepende sa kanya kung tatanggapin nito ang magiging role na isang veteran big man na gagabay sa mga players sa loob ng locker room. Kilala naman natin ang Golden State Warriors na kailangan talaga nila na isang big man kahit na ang coaching style ni Steve Kerr ay small lineup.
Dahil kung kukunin nila si Howard, malaki ang may tutulong nito sa playoffs o sa season kontra sa mga big man gaya nila Nikola Jokic, Anthony Davis, ang big man duo ng Memphis na si Steven Adams at Jaren Jackson Jr. at Timberwolves na mayroong Karl Anthony Towns at Rudy Gobert. Ang Warriors ay nahipaglaban sa rebounding sa bawat game at umaasa lang kay Looney na kung saan ay siya isa pang undersized big man na mayroong height na 6'9" at kasama nito si Draymond Green na 6'6". Kung makukuha nila si Howard, matutulungan nito si Green at Looney na healthy at ready. Pagdating naman sa playoffs ay maaari din namang si Howard ang magdomina upang matulungan ang Warriors sa playoffs. Malaki ang naiambag ni Howard sa Lakers championship run noong 2020. Ang kanyang defensive size at offensive rebounding na maaari niya mai-contribute sa kanyang team. Kung nasa mindset pa ni Howard ang mga ito, isang napakalaking tulong niya sa Warriors bilang backup center. Idagdag pa natin dito ang pag-sign ng Warriors kay Usman Garuba bilang two-way contract. Isa siyang former first round pick at isa sa best young defensive players ng NBA. Nanggaling ito sa isang team na di alam kung paano siya gamitin. Magandang ipinakita ang laro ni Usman sa 2023 FIBA World Cup para sa Spain. Kaya agad itong kinuha ng Golden State Warriors. At isa ako sa na-excite kung anong maitutulong ito sa Warriors ngayong season. Para naman sa iba pang mga balita tungkol sa basketball, i-click mo lang ang subscribe button at notification bell para sa daily news, updates and scores. Maraming salamat sa panonood. Magkita ulit tayo sa susunod na video.